magkakaibigan na magkakasamang naninirahan sa isang liblib na baryo ng Luzon. Sila ay nanggaling sa iba't ibang pangkat etniko. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Lito at siya ay kabilang sa pangkat ng Luzon na ang gamit na wika ay wikang Tagalog. Si Arnel naman ay kabilang sa pangkat etniko sa Bisaya. Ito ay isang Hiligaynon na ang dialekto ay Ilonggo. At si Tomas naman ay isang Maranao na nanggaling sa Mindanao. Ngunit kahit ganoon pa man ang kanilang kinabibilangan o pinagmula ng pangkat ay hindi naiiba ang kanilang pagtingin sa bawat isa. Isang araw, sa masarap na kwentuhan ng magkakaibigan na pagtanto ni Tomas na kay tagal ng panahon na ang kanilang pagkakaibigan, ngunit hindi pa nila nadarayo ang dalawang bahagi ng Pilipinas na magkakasama. Ang dalawang bahaging ito ay ang Bisaya at Mindanao. Sa aking isipan, nakitagal na natin magkakaibigan, ngunit hindi pa natin na magkakasama na bisita ang inyong lugar at gusto ko din matutunan ng inyong kultura. Oo nga no, nais mo bang makita ang aming lugar at makilala ang aming kultura? Sumang-ayon naman si Arnel sa nais ng kanyang mga kaibigan at naisip din niyang maganda ito dahil magkaroon sila ng mahabang oras upang magkasama-sama silang tatlo na alamin ang kultura ng bawat isa at makilala din nila ang iba pa nilang kamag-anak na naiwan sa Bisaya at Mindanao. Makalipas ng 2 linggo, pinagplanuhan nila ang kanilang paglalakbay. Una nilang pinuntahan ang bahagi ng Mindanao. Kilala ang pangkat nila Tomas dahil sa makukulay na sining kultura at tradisyon. Sakop ng kanilang kultura ang pagbuburda, pag-uukit at paghabala. Sa kanila namang literatura, napakahalaga ng simbolo na sa limanok dahil ito ay sumasagisag sa pagkakaibigan at pagkakasundo sa tradisyon. Mayaman ang taga Mindanao sa kaugalian at pagpapahalaga. Po ang iyong pagiging malikhain. Siyang tunay iyo. Nais kayong bumili ng sarimanok at tinabintela. Huwag kang mag-alala, si Trisha nang bahalang bumili niyan. Opo, Kuya Arnel, ako na pong bahalang bumili niyan. At aking mga kaibigan dahil kayo ay bumisita at kinilala niyo pa ang aming kultura. Kami nga dapat magpasalamat sa iyo, Tomas Dahil pumayag kayong bumisita sa lugar ninyo. Pagkatapos ng 2 linggong pagtuloy nila sa Mindanao, sila ay tutungo naman sa Bisaya. Po, Nanay Linda, sa pagpatuloy niyo po sa amin. Walang anuman. Ito po wala, Kuya Arnel, ang hinabiling tela at sariwanok. Salamat sa iyo, Trisha, at pasensya na sa abala. Wala po yun. Sige na po, manuuna na po kami At bago pa man sila umalis, sila ay nagmano sa mga magulang ni Tomas at nagpaalam na nga aalis na sila at baka mahuli silang tatlo sa aeroplano. Sila ay nagtungo naman sa Bisaya. Sa baging ito, ang kanilang pangunahing pamuhay ay ang pagsasaka at pangisda, kahit walang duda na ito ay may masaganang ani. Maraming kaugalian sa Bisaya na pinupuri ng ibang katubo sa Pilipinas tulad ng pagiging matulungin sa lahat ng bagay, pagtanggap sa kanilang panauhin at pagiging masayain. Ang mga taga-Bisaya ay nakasanayan na ang kanilang tradisyon tulad ng papaano nila pagdiriwang ang kapistahan o pagtitipon. At marami pang iba na kultura ang kanilang pinahalagahan at isinabubuhay. Nung sila ay nakarating na sa bahay nila Arnel, sila ay mainit na sinalubong ng mga magulang ang kamag-anak ni Arnel. Sila ay nagbigay galang sa mga magulang ng kanilang kaibigan. Silang dalawa ni Tomas at Lito ay unang magmano at sumunod naman si Arnel. Kayo pumasok na upang kayo ay makakain na. Ikakain daw? Sige po, Ninay. Sunod na po kami. At sila ay sabay-sabay na pumasok sa bahay ng mga magulang ni Arnel. At sila ay masayang kumain at nagkwentuhan. At pagkatapos silang kumain ay lumabas ang tatlo at sila ay nagkwentuhan. Nakakahanga naman ang inyong pananaw sa buhay. Sa aming kultura, ito ay aming pinahalagahan at talagang isa sa buhay sa bawat bagay-bagay. May pagkakatulad din ito sa amin, ngunit marami pa rin pinagkakaiba kahit nasa isang bansa lamang. Ako ay sumasang-ayon sa iyo dito. Pagkatapos ng 2 linggong pagtuloy nila sa Bisaya, sila ay babalik na sa Luzon. Inay, kayo laging mag-ingat. Kami na po ay alis na. Sana kayo na dahil binisita niyo kami rito. Go. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin.
Pagbalik nila sa Luzon, maraming kultura at kaugalian ang kanilang natutunan. Sa Luzon, lubos silang napahalagaan at binibigyan pansin rin ang edukasyon, pamahalaan at pagbubuklod ng pamilya. Mahilig din ang mga Tagalog sa mga pagtitipon o pagdiriwan gaya ng mga kasal, binyag, kaarawan at pesta tulad ng sa Bisaya.